Hi mga kamang, eto na nga ang nangyari sa akin. So, ganito yung nangyari So, supposed to be, ang flight ko kasi is January 17. So, nag-email sa akin yung airlines na cancel kasi nga ang lakas ng snow. Tapos, eto na, di 18 na. So, punta ako ng 18 ng Edmonton, Canada to Vancouver. Tapos, Vancouver to Japan. Tapos, Japan to Pilipinas. So, 20 dapat nasa Pilipinas na ako kasi nga birthday ko ng 21. So ito na nga nangyari. So pagpunta ko muna ng Edmonton, so chinek na sinabi na iba yung airlines ko, so inayos nila. So kasi nga sabi ko magstay ako ng isang araw sa Japan kasi yun naman talaga yung plano ko. So ayun, ang nangyari kasi is parang naging hindi ako pwede magstay ng 1 day sa Japan. So inayos nila. So naayos nila. So magstay na ako ng Japan. Tapos susundin na ako ni Madam Apple kasi nga mag-birthday siya doon. Tapos mag-birthday kami doon. So I'm so excited. Dapat mamaya sa Japan na ako. So eto na nangyari. Yung kaibigan ko, sabi ng ganun, pag mahaba yung biyahe mo, 10 hours, so minum ka ng ng parang antihistamine, ganun. Sakto may mga baon akong cetirizine kasi nga pag nangangati ako, iniinom ko pag kumakain ako ng malansa. So, nakita ko na yung airplane. Nasa boarding gate na ako. Ito yung boarding gate ko. Ayan, oh my God. Ayan, oh. Ayan. Pupunta na ako ng Japan dapat kanina ng 3 PM. So, nakita ko na yung airplane. Tapos, uminom na ako ng gamot. Tapos pagkainom ko ng gamot, nakatulog ako. Oh my God. Tapos pag gising ko yung airplane, umaandar na, pero hindi pa siya lumilipad. Tapos may mga staff pa din doon, may mga crew pa din doon sa boarding gate. Tapos sabi ko, oh my God, that's my plane. Oh my God, I fall asleep. Ganyan. Tapos sinabi na sa akin nung staff na, ay sorry, naiwan ka na ganyan. Tinatawag ka na, pinipage ka na kanina pag ganyan. Wala ka, hindi ka sumasagot. Kung andyan lang ako sa may upuan mo, sa may gilid, medyo natatakpan ako ng halaman. So, siguro hindi nila ako nakita o wala talaga sus kung gumising sa akin. Ganyan. So, ayun, sobrang tanga-tanga talaga ako. As in, tanga-tanga ako. So, ayun na. Nakiusap ako sa kanila na anong gagawin ko, ganyan. Di English na naman ako. Tapos, ang una kong kausap, Japanese. Tapos sinabi ng Japanese na, naku, yung problema mo, magkaiba yung airlines, isang ANA Airlines tsaka Air Canada. So hindi ko to marirebook, ganun. Yung sa rebook pa lang na sinasabi niya, parang na-stress na talaga ako kasi nga anong gagawin ko dito sa airport, tapos magkano yung babayaran ko pag rebooking, ganyan. Tapos sayang naman, ayun na, lilipad na ako tapos hindi pa ako nakasakay. Di ang ginawa ngayon is, sabi ko kunin ko na raw yung maleta ko dun sa may kasi nga offloaded na, kasi nga naiwan na ng airplane, so offload na. Ayan yung mga maleta ko dahil, ayan. Basta tatlo yung maleta ko. Lakad na naman ako, inaanap ko, ilatid ako dun sa may kuhaan ng maleta. Tapos pumasok na naman ako ng immigration dito sa Canada. Tapos na naman ako ng passport ko, scan para makalabas ako ng immigration. So nakalabas ako ng immigration, nakuha ko na yung maleta ko. Ayan, nakuha ko na yung maleta ko. Tapos hinanap ko naman yung yung kung saan ako pwedeng magpa-rebook, ganyan. Nagpunta ako ng Air Canada sa mga crew, ganyan. Hindi daw po pwede, dapat daw itatawag ko daw. So through phone ka, alam mo yung kinakabahan ako na yun, sa telepono lang po ba ako makikipag-usap? Wala po ba akong pwedeng makabusap personal para ma-explain ko po ng maayos yung sitwasyon ko? Ganun, hindi raw talaga, ganyan. Lakad-lakad na naman ako dito. Tapos sinanap ko nga yung telepono. Tapos tumawag ako tapos inangat ko na nga yung phone, wala sumasagot. Mga after 15 minutes siguro, tsaka lang may sumagot nun. Tapos yun na, sabi ng ganun, yung flight details ko, lahat, kung yung email ko. Tapos tinanong nila lahat yun. Tapos buti na lang, mabait talaga yung mga nandito sa mga Canadian. Diyos ko, sa Canada, mabait sila. Alam nyo ba, binook nila ako ulit for free na for tomorrow, ganun. Tapos sabi ko, talaga, sabi ko, wala po ba akong babayaran dyan, ganun. Sabi niya, wala kang babayaran dito. Tapos kung gusto mo magstay ka na ng hotel, kasi nga
after 22 hours pa ulit yung flight mo, ganyan. Tapos siyempre inayos din nila ulit yung bagong date ng flight ko pa uwi ng Maynila na Japan to Manila, kasi nga 'di ba siyempre pagdating ko doon, kung hindi mapapalitan yun, may iwan na naman ako ng airplane, kasi nga yung date nun dapat for 20 pa lang yung flight ko for tomorrow ng Canada to Japan. Tapos ayun, nagbulot ako, oh my god. Sabi pa sa akin sa operator na kung gusto ko daw pa magstay ng 1 day pa sa Japan ulit or 2 days, ganun sila kabait, my god. Sabi ko hindi, 1 day na lang po kasi po birthday ko po sa 21. Kasi sabi ko okay na po sa akin yung yung nasa aeroplano ako magbe-birthday, ganyan. Kasi nga at least diba importante, walang charges, ganun. Tapos yun nga lang, mag-stay lang talaga ako dito. Dito na ako sa airport. Ayan, dito lang. Ayan, ganyan. Andito ako sa Vancouver. So, ayun, tinawagan ko muna yung pamilya ko na cancel yung flight. Siyempre, sinabi ko naman talaga yung totoo. My God. Ba't di mo naman sasabihin yung totoo? Ganyan. Dapat maging totoo ka. So, ayun. Tapos sabi ng parang hipag-hipag ko dito sa Canada. Swerte yan pag naiiwan ka, kasi naiiwan ako nung una kasi nga ang lakas ng snow. Sabi ko, talaga ba? Paano ngayon? Naiiwan na naman ako. So, at least ngayon happy na ako. At least, diba, kasi nga kahit pa paano. Walang bayad yung yung pauwi ko ulit ng Maynila. Tapos, diba, ayun, basta sobrang nakakakaba. Okay na ako dito, mag-stay ako dito ng 22 hours sa airport, matulog dito sa gilid, kumain dito. Kasi nga, importante naman talaga is, wala na ulit akong babayaran. Tapos pinayagan pa rin nila ako, diba, na makalipad ako for tomorrow. Yun yung pinaka-importante dun. My God, sa Pilipinas, kaya magagawa kaya nila yung mga ganun-ganun. Diba, sa atin, pag naiwan ka na ng aeroplano, iwan talaga, diba? Tapos, uwi ka na lang ng bahay, tapos, ganyan. Magbubook ka ulit, ganyan, sobrang stress, sobrang dito, sobrang happy. So yan, ang dami kong mga ticket. Tapos nagbook pa ako ng hotel sa Japan for 1 day, kasi nga syempre kailangan din yung sa immigration doon, kailangan may hotel booking ka. So nasayang lang to, pero okay lang naman kasi magbubook na lang ulit ako ng isa. Tsaka mura lang naman yung nakuha kong hotel doon, parang mga basta as in mura lang, mga 3,000, 2,000 pesos lang, ganyan. Tsaka pwede ka naman mag-book, pay at the hotel. So pag di mo napuntahan, i-cancel mo na lang, ganyan. Tapos mag-book ka na lang ulit. So ayun mga kamang, sobrang thank you Lord. And syempre, it's my birthday. So, ayan. Happy birthday to me. Tsaka alam mo diba yung parang napaka simple ng rason kung bakit ako naiwan, kasi nakatulog ako, kasi tanga-tanga ako. Pero walang ganun-ganun sa kanila. Kung gusto ka talaga nilang tulungan, tutulungan ka talaga nila, diba? Ayun yung maganda talaga dito. Of course, syempre, share nyo tong vlog para makita ng iba. Para pag na-experience din nila yung naiwan ng aeroplano, katulad ko, tanga-tanga, ganun. Alam nila yung gagawin nila. So, ayan mga kamang. So, let's enjoy the traveling, ganyan. Pero huwag magpapaiwan at huwag matutulog. Siyempre, hindi naman po pwedeng hindi ko sabihin to na please do subscribe Mang TV po on YouTube, on TikTok, and siyempre, of course, sa aming Facebook page na napakarami na namin followers. Magwa 167,000 na siya. At don't skip the ads, skip the vlog. Bye!